Ang title ng i-share ko sa inyo ay God Seekers Part 2. Bakit mahalaga ang maging God Seekers? Bakit mahalaga ang yung hinahanap mo ang Diyos? Kasi ito ang nagpapakita ng uri ng ating buhay. It defines our life. Ano ba ang buhay na walang hanggan? Ito kasi nung una ko narinig, buhay na walang hanggan, ang pumasok sa isip ko ay buhay na walang katapusan. O yung bang walang hanggan? Pero tignan po natin, ano ba sabi ng Bible sa meaning ng buhay na walang hanggan? Una, ang buhay na walang hanggan ay ang buhay na ibinibigay ni Jesus. Ito yung buhay na ibinibigay ni Jesus. John 17 verse 2. Ama, kung paanong binigyan mo siya ng kapamahalaan sa lahat ng tao. This is Jesus talking to Father God. Sa gayon ding paraan, siya ay magbibigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa Kanya. So Jesus is saying, kung paano mo ako binigyan ng otoridad sa lahat ng tao, gayon din naman, magbibigay naman ako ng buhay na walang hanggan sa lahat ng mga taong ibinigay mo sa akin. So, may nakita agad tayo dito na katangian ng buhay na walang hanggan. Ito ay buhay na ibinibigay ni Jesus. Next. Ang buhay na walang hanggan ay buhay na hinahanap at kinikilala ang Diyos. John 17:3. Dito, dinescribe ni Jesus what eternal life is. Heto na, description ng buhay na walang hanggan. Ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala ka nila, ang tanging Diyos na totoo, at si Jesucristo na iyong sinugo. Hindi ng definition ng buhay na walang hanggan. Kung hindi mo alam sa Bible, hindi mo malalaman Ang buhay na walang hanggan pala ay kapag kinikilala mo ang tunay na Diyos at si Jesucristo na kanyang sinugo. Kaya yung awit natin ikaw ang tunay na Diyos, kinikilala mo ang tunay na Diyos. Kaya, kung hinahanap mo at kinikilala ang Diyos, it means ang buhay mo na pinamumuhay ay tunay na buhay. Ang tawag diyan, buhay na walang hanggan or eternal life. At dahil ang Diyos ay eternal, hindi matatapos ang pagkilala at ang paghanap at ang paglapit natin sa Kanya. Umalis na tayo sa lupa, nasa langit na tayo, diretso pa rin ang paghanap at pagkilala natin sa Diyos. Because nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya hindi say buhay na walang hanggan. Katulad ng nakita na Isaiah ng mga anghel na nakatayo sa itaas ng trono ng Diyos. Ito'y nakita ni Isaiah, nakita niya ang Diyos. At may nakita siya ng mga anghel, seraphim, na nasa itaas ng trono. At dinescribe niya mga seraphim. Ang sabi niya, meron silang 6 na pakpak. Ang 2 pakpak ay nakatakip sa muka, ang 2 pakpak ay nakatakip sa paa, at ang 2 pakpak ay ginagamit sa paglipad. At sinabi nila, Isaiah 6 verse 3, at tinawag ng isa at sinabi, banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay puno ng kanyang kaluwalhatian. Banal, banal, banal. Imagine, simula nang nilalang ang mga anghel na yon, simula nang nilalang ang mga anghel na yon, nandoon na sila. Kinikilala ang kaluwalhatian ng kabanalan ng Diyos, pinagmamasdan. And every time they look, they're seeking God. At anong nakikita nila? Nakikita nila ang glory ng Panginoon. Simula nung nilikha sila hanggang ngayon, may nare-reveal pa rin kaluwalhatian, glory, kagandahan, liwanag, kaalaman, kaunawaan, yung mga anghel tungkol sa Diyos na nakaupo sa trono. Could it be na kaya tinatakloban nila ang kanilang mga muka?
Di ba? Dalawang pakpak ay nakataklob sa paa, dalawang pakpak ay nakataklob sa muka, dalawang pakpak ay ginagamit sa paglipad. Could it be na kaya tinatakloban nila kanilang mga mukha hindi nila makontain ang glory? Yung bang nakagayo ng pakpak, ano? Sabi ng mga anghel, silipin ko nga ng konti ang Panginoon. Silipin ko ng konti ang tunay na Diyos. At habang, banal, banal, banal. Napupuno ang kalangitan ng iyong kaluwalhatian, banal. At mamay tatakloban na uli. Bakit? Hindi na nila makontain. And that was since they were created. Anong iyong point, Pastor? Nasa langit na tayo, pinagmamasdan pa rin natin, kinikilala pa natin, nilalapitan pa rin natin ng Diyos. At yan ang definition ng buhay na walang hanggan. Yan ang definition ng tunay na buhay. Na hinahanap mo, pinagmamasdan mo, kinikilala mo ang Diyos. Yan ang tunay na buhay. Ang buhay na walang hanggan ay ang makilala ang tunay na Diyos at si Jesus na kanyang sinugo. Okay. Ito naman ako lang nagme-meditate. Could it be, sabi ko, could it be? Kung yung mga anghel hindi makatagal na pagmasdan ng glory ng Panginoon, could it be? Na tayo na nilalang ayon sa wangis ng Diyos. At oo nga't nagkasala, niredeem ng Diyos at ibinigay sa atin ang Espiritu ng Diyos, binigay sa atin ang Espiritu ng Panginoong Yesus, nasa atin ang banal na Espiritu. Could it be kaya ginawa yun ng Diyos para makontain natin ang kanyang glory? Para pag pinagmamasdan natin ng Diyos, makatingin tayo ng matagal sa Kanya at ating sabihin, Panginoon, napakaganda mo kasi hindi makaya ng mga anghel. Could it be? Noong tinanggap mo si Jesus bilang iyong Diyos, Panginoon at tagapagligtas, nagsimula ka ng mamuhay ng buhay na walang hanggan. Ito'y patuloy mong ipapamuhay kahit umalis ka sa lupa. Ang buhay na walang hanggan na hindi lang buhay na walang katapusan. Hindi lang buhay na walang kulang pagdating sa langit. Yun ang lagi nating naririnig. Pagdating sa langit, walang kulang. Pagdating sa langit, walang pagod, walang hirap, walang sakit. Pagdating sa langit, walang lungkot, walang luha. No, ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang buhay na walang kulang. Hindi lang ito pagkakaroon ng katawang niluwalhati. Hindi lang ito buhay na puno ng pag-ibig, ng kagalakan, ng kagandahan. Nakasama ang Diyos Ama, kasama si Jesus at ang banal na Espiritu, kasama ang mga anghel, kasama ang mga taong nanampalataya sa Panginoong Yesus. No, ang buhay na walang hanggan ay buhay na patuloy na kinikilala ang tunay na Diyos saan ka man nandoon at anumang panahon ka nandoon. Yon ang buhay na walang hanggan. And I am telling you, simula nang tinanggap mo ang Panginoong Yesus, nagsimula na ang iyong buhay na walang hanggan. Ang buhay ng tao na may buhay na walang hanggan ay makabuluhan. May meaning, may significance. Ang taong ito laging iniisip ang mga bagay na patungkol sa Diyos. Ang bukang bibig niya ay ang Diyos. Hinahanap niya ang Diyos. Gusto niya makilala pa ang Diyos at makamukha si Kristo. Now, pero kung hanggang ngayon, hindi mo ito nararanasan, kung hanggang ngayon, tinatanggihan mo pa rin ang alok na kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Kung hanggang ngayon, hindi mo pa rin hinahanap ang Diyos, hindi mo bukang bibig ang Panginoon, hindi laman ang isip mo ay ang Diyos, kung hanggang ngayon ay hindi ka God seeker, ang buhay na pinamumuhay mo ay hindi pwedeng tawaging buhay. Kung walang buhay na walang hanggan, kung walang eternal life, what a person has is called death. Hindi po yan buhay na walang hanggan at buhay sa lupa. Hindi po yan buhay na walang hanggan at buhay sa sanlibutan. No, it is buhay na walang hanggan at kamatayan. Buhay na walang hanggan ang tunay na buhay. Kung wala ka nito, then you don't have life. You have death. Romans 6:23.
Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. That is what every man is having. Death. Dahil nagkasala ang tao. Pero, ang walang bayad na kaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay ibang klaseng buhay. Hindi ito death. Ang tawag dito ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Napakahalagang ikaw ay nakikristo. Napakahalagang tinanggap mo si Kristo bilang iyong Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Napakahalaga na may relasyon ka sa Diyos dahil tinanggap mo ang Panginoong Hesus. Napakahalaga dahil doon lang masasabi na ikaw ay may buhay. Ang buhay na hindi hinahanap si Lord ay magpapatuloy kahit yung taong yon ay mamatay na at kahit ang taong yon ay umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan at kahit ang kaluluwang iyon ay umalis na sa lupa, magpapatuloy pa rin mag-exist ang taong iyon. Pupunta siya sa lugar na wala ang Diyos. Dahil magpapatuloy lang ang uri ng buhay na meron siya at ito yung buhay na hindi hinahanap ang Diyos. Kasi in the first place, noong ikaw naman ay nasa lupa, ay hindi mo hinahanap ang Diyos. Magpapatuloy lamang ang buhay na iyon kahit ikaw ay pumunta na sa kabilang buhay, magpapatuloy ang buhay na hindi hinahanap ang Diyos. Maraming nagsasabi, bakit ka naman hindi padalhin ng Diyos ang lahat na tao sa langit? Nakakaawa naman. Ba't ka naman pupunta pa sa impyerno yung iba? Ba't naman paparusahan ng ganyan? Ba't hindi mabait naman siya? Dalhin na lahat sa langit. Okay. It will be very unfair sa kanino mang tao na dalhin siya sa langit kung ayaw naman niya talagang hanapin o kilalanin ng Diyos. Unfair naman sa kanya. Nung nasa lupa, kinakatok na ng Diyos ang kanyang puso. Kinakatok na siya. Nung siya ay nasa lupa, nagpapadala ng mensahe ang Diyos sa kanya. Nung siya ay nasa lupa, ipinapakita ng Diyos ang creation. Ipinapakita ang bundok, ang dagat, ang puno, ang creation, para pumunta sa kanyang puso na meron Diyos. May lumikha nito. Hindi pa pwede itong basta lamang lumabas. There is a designer. There is a first cause. Merong creator. Ginigising ng bawat isa na, come on, hanapin mo ang tunay na Diyos. Pero ayaw niya eh. Gusto niyang ipamuhay yung akala niya ay buhay. Akala niya ay, this is life. Ano yon? Wow. Sige pa, entertainment, pleasure, aliwin mo ako. Sige, ayaw kong nababato ako. Come on. Stimulate my mind, stimulate my senses with what I see, with what I watch, with the things we laugh at. Ito ang buhay. Ito ang buhay. Sige, have the wealth, have the power, have the fame. Ito ang buhay. Oh, enjoy the youth, enjoy the strength. Ito ang buhay. At habang pinamumuhay ng tao yung akala niya ay buhay na yon, dumadaan ang panahon. And then sasabihin niya, Panginoon naman, unfair naman. Dalhin mo ko sa langit. No, unfair sa'yo. Dahil nung ikay nasa lupa, hindi mo naman hinahanap ang Diyos. Unfair sa iyong dalhin ka sa langit kasi nandoon ang Diyos. Ipagpapatuloy mo lang ang buhay mo sa lupa na hindi mo hinahanap ang Diyos. Ipagpapatuloy mo lang yan sa kabilang buhay. At sasabihin ko sa iyo kung saan yon, ayaw mo mapapunta doon. Yun yung lugar na kung saan wala ang Diyos. Yun yung lugar na kung saan ay doon dadalhin ang mga anghel na nagrebelde sa Diyos. Yun ang lugar na kung saan doon dadalhin ang mga tao hindi na nampalataya sa Panginoong Hesus. Ayaw mong mapapunta doon. Kaya, God seekers, kung ngayon hinahanap mo ang Diyos, kung ngayon ikaw ay God seeker na, you are blessed dahil nagsimula na ang buhay na walang hanggan, patuloy na yung buhay na walang hanggan yan hanggang dulo. Ang taong hindi hinahanap ang Diyos, magpapatuloy lang yung kanyang buhay na yon. Kung buhay bag ang tawag doon, ang tawag ng Bible doon ay death. Mananatili siya continuously sa lake of fire.
Kasamang mga demonyo at ang mga taong tinanggihan ng kaligtasang inaalok ng Diyos through Jesus. Ito'y lugar na opposite ng lahat na mabuti. Magsabi ka ng mabuti, pag-ibig. Then ang lugar na iyon ay lugar na walang pag-ibig. Magsabi ka ng mabuti, pag-asa. Then yung lugar na iyon ay lugar na walang pag-asa. Magsabi ka ng mabuti, comfort. Then yung lugar na iyon ay lugar na walang comfort. Yung lugar na iyon ay opposite ng lahat na maganda at mabuti. Ito ang destiny ng mga taong hindi binigyan ng halaga ang iniaalok ng Diyos na kaligtasan. Mga taong hindi hinahanap o ninanais makilala ang Diyos. Sad to say, hindi lahat ay God seekers. Ito ang sabi ni Paul sa kanyang sulat sa Roma 3 verse 10. Romans. As it is written, there is no one righteous, not even one. And verse 11 says, there is no one who understands, there is no one who seeks God. Actually, itong verse na to, kinote lang ni Paul sa naunang sinabi ni David sa Psalms. Psalms 14 verse 2 and 3. Ang Panginoon ay nakadungaw mula sa langit sa mga anak ng mga tao upang tingnan kung may sino mang kumikilos na may talino na hinahanap ang Diyos. Bago ako magpatuloy, gusto ko lamang sabihin, yung naghahanap sa Diyos ang matalino. Yung hinahanap ang tunay na Diyos ang matalino. Kung hindi mo hinahanap ang Diyos, kahit paanong natapos mo, kahit paanong galing mo, kahit paanong title mo, kahit paanong karir mo, kahit paanong yaman mo, kahit paanong meron ka, bobo ka. According sa verse. Ang Panginoon ay nakadungaw mula sa langit sa mga anak ng mga tao upang tingnan kung may sino mang kumikilos na may talino na hinahanap ang Diyos. So, lahat na kayo'y nandito na gusto niyong makilala ang tunay na Diyos, then sabi ng Bible, kayo'y matalino. Amen ba? Ang talino hindi nasusukat sa grades. Ang talino'y nasusukat kung hinahanap mo ang Diyos. Amen? So, ako'y nagdideklara, isang batas ng J.A.1 Rosario, lahat na nanditong nakikinig ng salita, lahat na nandito nasa online at nakikinig ng salita, simula sa araw na yon, simula sa araw na ito, I certify that you are wise. Psalms 14 verse 3. Silang lahat ay naligaw. Sila'y pare-pareho naging masasama. Walang sino mang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Paano yung nasabi ni Paul? Alin po? Yung sinabi ni Paul na walang sino mang humahanap sa Diyos. Paano nasabi ni David? Alin? Yung sinabi ni David na walang humahanap sa Diyos. Paano nila nasabi yon? Sa daming nabuhay na tao, wala man lamang isa na nakitang naghahanap sa Diyos. Paano maliligtas ang tao kung walang humahanap sa Diyos? Paano sila makakaroon ng buhay na walang hanggan? Okay. Marami ang naghahanap sa Diyos, marami. Ang problema, hindi nila hinahanap ang tunay na Diyos. At matatagpuan mo kung anong hinahanap mo. Ikaw ang tunay na Diyos. Kapag ay naaawit mo na ng buhay na buhay sa iyo, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa. Pag inaawit mo na ng talagang may diin, alam mo at nakilala mo ang tunay na Diyos at iniwan mo ang mga Diyos-Diyosan sa buhay mo dahil nakilala mo ang tunay na Diyos. Yes, marami naghahanap sa Diyos. Hindi lamang Diyos na tunay ang hinahanap nila. Remember last Sunday, ang sinabi kong katangian ng mga God seekers, iniiwan nila ang Diyos-Diyosan. At ano ang description natin sa mga Diyos-Diyosan? Anything or anyone na ginagamit mo na source, tinuturing mong pinanggagalingan ng anuman, yon ang iyong Diyos. Kaya nung sinabing alsin ang mga Diyos-Diyosan, ang ibig sabihin,
ilipat mo ang pagtitiwala mo, huwag sa mga taong yan, huwag sa mga bagay na yan, ilipat mo lamang sa Diyos. Are you there? Marami ang naghanap sa Diyos pero hindi nila hinanap ang Diyos na totoo. Kaya sabi ng John 17 verse 3, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ang tanging Diyos na totoo at si Jesucristo na iyong sinugo. Ito ang buhay na walang hanggan. Yung makilala ang tanging Diyos na totoo. I'm telling you, napakadami hindi nakakakilala sa Diyos na totoo. And it's such a blessing and a privilege na ikay pinili ng Diyos para makilala mo siya. Bakit po, sabi ninyo, sad to say, kakaunti ang naghahanap sa Diyos? Bakit nyo nasabi yon? Kasi, ito yun ha, unawain natin ang nature ng tao. Genesis 3 verse 11. And he said, who told you that you were naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from? Ito'y verse na ito ay nangyari noong nagtatago na si Adan at si Eva sa Diyos, nagtago sa puno, at ang sabi ng Diyos, bakit? Sino nagsabi sa iyong wala kang damit? Kumain ka ng puno na inuutos ko sa inyong huwag kang kakain ng bunga ng galing sa punong yon? Verse 12, the man said, the woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree and I ate it. Kakatuwa ang mga lalaki. Lagi naghahanap ng masising. At ang pinakamadaling sisihin, yung pinakamalapit. Gawa naman na rin babaeng rin. Kaya pag ang inyong asawa ay medyo nasa mood na manise, lumayo ka. Lumayo ka. Dahil ikaw malapit. Okay ha? Bakit nga po gayon? Kasi nanggaling na, ito na ay bunga ng unang kasalanan. Ito na agad ang nagresulta. Naninisi. Nangyari ang unang pagsuway, nangyari ang unang rebellion, naganap na. Ito ang unang pangyayari na ang tao ay nag-isip ng sariling interes. Ito ang unang pagsasabi ng tao, though hindi same words, ito ang unang sinabi ng taong, Diyos, hindi ko ikaw kailangan. Sa pagsuway ni Adan, pumasok ang kasalanan. Minana na ng lahat ng tao ang nature ni Adan, ang tawag ay uring makasalanan. Pinanganak na tayo, pinanganak ng mga tao na may natural desire for rebellion. Di nyo napapansin? May mga taong laging gustong sumuway sa people in authority. Kasi bunga yon ng kasalanan, laging gustong magrebelde. Natural desire, kailangan pang ayusin. Pinanganak tayo na may natural desire for self-interest. Uunahin talaga natin ang kapakanan natin. Natural desire yan. Pinanganak tayo na may natural desire ng pagsuway. Sinasabi ng huwag mag-computer games, huwag mag-cellphone. Ano lang? Diretso. Di niyo napapansin? Bata pa lang, effort na tayong mga magulang para pasunod din sila. Kailangan i-disiplina pa. Wala pag nahawakan ng cellphone ni wala nang kilalang authority Kailangan i-disiplina pa. At paano ang pagdisiplina? Siyempre, pag bata-bata pa, face the wall. Bakit ganon? Bakit bata pa nag-e-effort na tayo? Kasi nung pinanganak tayo, nakuha na agad natin ang natural desire ng pagsuway. At natuklasan ni Paul ang kapangyarihang ito na kumikilos sa lahat ng mga tao. At ang sabi ni Paul dito, ito Roma 7:18, sapagkat nalalaman ko na walang mabuti na nananatili sa akin, sa makatuwid ay sa aking laman. Ang pagnanais ng mabuti ay nasa akin, subalit hindi ko yon magawa. Paul, yes, yan ang nararanasan ng lahat ng tao, sapagkat nakuha natin ang nature ni Adan. Now, kaya ko ito sinasabi kasi kakaunti ang God seeker
At maaaring magtatanong ka kung bakit. Eto na, hinahanay ko sa inyo kung bakit. Sunod. Unawain din natin ang panlilinlang ni Satan. Genesis 3:13. Then the Lord God said to the woman, "What is this you have done?" Kasi sinisin na siya ni Adan eh. Sabi ng Diyos, "Babae, ano itong ginawa mo?" The woman said, "The serpent deceived me and I ate." Ang panlilinlang ni Satan. Ano bang tukso ni Satan sa kanila? Ano yung panlilinlang? Genesis 3 verse 5. For God knows that when you eat from it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. Ang deception ni Satanas sa tao, sa unang tao ito, Adan, Eva, pinagkakaitan ka ng Diyos. Ang Diyos ay hindi tunay na Diyos. He does not care about you. Hindi ka pinapakain ng bungang yan dahil alam ng Diyos na kapag kinain mo yan, mabubuksan ng iyong mga mata. Makakapareho ka niya na nakakaalam at nagpapasya kung ano ang mabuti at ang masama. Bakit ka papayag na siya lang ang magpapasya noon para sa iyo? Bakit ka papayag na kinukontrol niya ang buhay mo? Come on, Adam and Eve. Live freely. Mabuhay ka ng malaya. Yan ang serpent. Kitang-kita na agad natin ang modus operandi ni Satan. Alsin sa isipan ng tao ang pagkaunawa sa katangian ng tunay na Diyos. Bakit? Para hanapin man ng tao ang Diyos, hindi ang totoong Diyos ang kanilang matatagpuan. Magpapakita sila ng katangian ng Diyos. Hindi yan ang tunay na Diyos. Ito ang tunay na Diyos. Magbibigay sa iyo ng pera. Ito ang tunay na Diyos. Magbibigay sa iyo ng pag-ibig. Ito ang tunay na. At tayo na may hanap ng hanap. Bakit? Kasi ang pumunta na sa atin ay natural desire ng self-interest. Huwag na kayo magtataka ha, kung bakit ang lupang ito ay puno ng heartache, puno ng sakit ng puso't damdamin. Bakit? Kasi ang prinsipe ng sanlibutan ito, ang tawag ng Bible ay ang Diyos ng sanlibutan, ay nagbibigay ng ibang Diyos. Inilalayo tayo sa tunay na Diyos. Let me continue. Napakatindi ng panlilinlang ni Satan. Kung hindi man baluktutin ang katangian ng Diyos, ay tuluyang aalisin ng Diyos at sabihin wala daw Diyos, wala daw lumikha. Sasabihin basta na lang daw lumabas ang bituin, basta na lang lumabas ang araw, ang buwan, ang planeta, ang puno, ang dagat at ang bundok. Sasabihin kahit obvious na may designer, obvious na mayroong first cause, obvious na mayroong lumikha, mas pinipili ng ibang taong paniwalaan na walang Diyos. Alam mo ba kung sino malimit ang nagsasabing walang Diyos? Sila na gustong gawin ang gusto nila nang walang nagbabawal sa kanila. Ang tingin nila sa Diyos ay KJ. Pinipigilan sila sa kanilang lust. Pinipigilan sila sa kanilang passion. Pinipigilan sila sa kanilang bisyo. Kaya ang tingin nila sa Diyos ay tagakuha, tagapigil ng aking kaligayahan. So, anong gagawin ko? Ay, walang Diyos. Self-interest. Nature ng pagsuway. Nakuha kay Adan. Kaya naman ito sabi ng Romans 1:20, for ever since the world was created, people have seen the earth and the sky. Through everything God made, they can clearly see His invisible qualities, His eternal power and divine nature, so they have no excuse for not knowing God. Ibig mo sabihin, basta lamang lumabas diyan ng buwan? Ibig mo sabihin, basta lang nagkabituin? Ibig mo sabihin, walang nagsimula niyan? Alam mo ba sabi ng mga atheists? Ang sabi nila, nagsimula daw sa wala. Ano nagsimula sa wala? Ang ibig mo sabihin, pag yan ay nagsimula sa wala, yan ay magtatapos sa wala. No. We are so blessed we have the Bible. The Bible says, in the beginning was the Word.
Ang ganda, ano? In the beginning, may simula. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh. In the beginning was God. Pero alam niya, ito ang matindi. Dire-diretso yan yung panlilin lang ni Satan. Dahil sa fallen nature, pinaniwalaan ng tao ang kasinungalingan by calling it science. At ang sabi ng science, nag-evolve ang tao galing sa isang single cell organism na nandoon sa isang putikan. Yung single cell organism na yon ay naging ulo-ulo, nagkapaa, naging palaka, natutong lumakad sa lupa. At sa pagdaan ng panahon, yung palaka ay naging balang, lizard. At mamaya, dumaan ang panahon, nag-evolve at fast forward, naging unggoy. At ang unggoy ngayon ay nandito na. Yan ang mga unggoy. Alam mo, matinding deception ng kaaway? Pag ikaw ay naniwala, ang sasabihin ng university, ng academe, ang sasabihin nila, you are intelligent. Ikaw ay matalino. Ang pag-iisip mo'y lampas sa pangkaraniwang tao. Kaya mong unawain ang ganitong katitinding karunungan. Ikaw ang matalino at ang baba ng tingin nila sa mga taong naniniwalang may Diyos. Antindi, ano? Kaya simulan agad ng Diyos nung kauna-unahan, ang matatalino ay ang mga naghahanap sa tunay na Diyos. Binaliktad ni Satan, ang matatalino ay ang nagsasabing sila'y galing sa unggoy. Isama pang pagiging deceitful ng puso ng tao. Jeremiah 17 verse 9, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sino makakaunawa nito? Kaya sa pagdaan ng panahon, wala nang nakakakilala sa tunay na Diyos. Wala na. Anong naging resulta? Eto, Romans 3:11, there is no one who understands, there is no one who seeks God. Wala nang nakakaunawa. Napurol na ang utak. Bobong-bobo na. Mas gusto pang paniwalaan yung science na nagsasabi ng kung ano-ano. Walang naghahanap sa tunay na Diyos. At anong hinahanap ng sinful nature? Self-interest, fulfillment, pleasure, wealth, power, escape from pain. At dahil walang kusa o natural na naghahanap sa Diyos, praise God, ang Diyos na ang naghanap sa atin. Hinanap niya sina Adan at Eva habang sila'y nagtatago sa hardin. Genesis 3 verse 9. Tinawag ng Panginoon Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, saan ka naroon? Adan, saan ka naroon? I told you, ilang beses ko na itong sinabi, there was a time na binasa ko ito at ako'y napaiyak. Saan ka naroon? Why? Kasi this is our God, na patuloy na hinahanap tayo. Na kung saan man tayo pumunta, kung saan man tayong sulok pumupunta, kung saan man tayong kadiliman pumupunta, ang Diyos ay hindi tumitigil. Anak, saan ka naroon? Kung ang mga ibang tao ay nag-give up na sa atin, kung minsan tayo na nag-give up sa atin, ano ba naman nagawa kong kasalanan yan? Sobrang akong kakapal pag minsan nag-give up na tayo sa atin. Ang Diyos ay hindi at sinasabi, anak, nasaan ka? Anak, saan ka naroon? Kung ang iyong magulang, iyong asawa, ang iyong anak, ang iyong kapatid ay nag-give up na sa iyo, wala na itong pag-asa, hindi ito magbabago. Ang ating ama sinasabi, anak, nasaan ka? Patuloy na hinahanap tayo. Hindi natin hinahanap ang Diyos. Kaya Diyos ang humanap sa atin. Alam mo ba ang mission statement ni Jesus? Lucas 19 verse 10. The Son of Man came to seek and to save the lost. Kung walang naghahanap sa tunay na Diyos, pero ikaw ay naghahanap sa Kanya, anong nangyari?
Ba't nangyari yon? Wala daw naghahanap sa tunay na Diyos eh. Bakit naghahanap ka sa Kanya? Anong nangyari sa'yo? Ito yon. It means, pinili ng Diyos, ihayag ang sarili niya sa'yo at mabuksan ang iyong mga mata sa katotohanan. Ang pagiging God seeker ay biyaya ng Diyos. Diyos lang ang nagbibigay sa tao ng kakayanang hanapin siya. Kaya ka nandito, hindi inimbita ka ng asawa mo, ng anak mo, ng kaibigan mo. No. Hindi kaya ng taong gawin yon. Ikaw ay nandito kasi kinikilusan ka na ng Diyos. Ang pagiging God seeker ay biyaya. Diyos lang ang naglalapit sa atin sa Kanya. Kaya sabi ng John 6:44, "No one can come to me unless the Father who sent me draws them." Walang makakalapit sa Panginoong Hesus maliban siya ay dinala ng Diyos Ama kay Hesus. Hindi mo kayang lumapit sa Panginoong Hesus ng iyo lamang. Kaya ka lumapit sa Kanya at kinikilala mo siya hanggang ngayon kasi inilalapit ka ng Diyos Ama kay Jesus. Walang nanggaling sa atin. Walang pangyayari na isang umagay nagising na lang tayo at galing sa ating kakayanan at galing sa ating kagustuhan ay hinanap natin ng Diyos. No way, it will never happen. Why? Because our nature ay nature ng pagsuway. At kung ngayon hinahanap mo ang Diyos, it means kinikilusan ka ng biyaya ng Diyos para ikay lumapit sa Kanya. Yun lamang yon. Kaya lahat ng papuri ay sa Kanya. Now, ma-appreciate natin ang ginagawa ng Diyos para hanapin at makilala siya. Tulad ng ano? Tulad ng pagpapadala ng Holy Spirit. Now, it makes sense kung bakit sinabi ni Jesus, John 16 verse 7, "Para sa ikabubuti ninyo ang pag-alis ko, dahil hindi paparito sa inyo ang tagatulong kung hindi ako aalis. Pero kapag umalis na ako, ipapadala ko siya sa inyo." Nung una ako'y nahihirapan doon, aalis si Jesus, sasabihin ni Jesus, mas mabuti siya'y umalis para magpuntang banal na Espiritu. Mas magaling ba ang banal na Espiritu sa Kanya? Hindi naman pwede, magkapantay lang sila. Bakit ganon? Kasi iba ang kanilang ministry. Si Jesus ay namatay para bayadan ang kasalanan natin. Ang banal na Espiritu'y ipapadala para tayo'y tulungan, turuan, at para ano? Eto yon. Para ang mga hindi hinahanap ang Diyos ay i-convict ang mga puso nila at hanapin nila ang Diyos. Let me read it to you. Unang gagawin ng Holy Spirit ay biyayaan ang tao ng conviction. Kindly say conviction. Ang ibig sabihin ng conviction ay being awakened from a state of sin. Ikaw ay gisingin sa iyong katatayuang makasalanan. Bakit? Hindi natin alam. Makipag-usap ka sa kahit kaninong tao. Sabihin mo sa kanyang, ikaw ay makasalanan. Dalawa lang yan. Pag hindi ka nasuntok, ay ikaw ay makakarinig sa kanya ng sunod-sunod na mabubuting gawa niyang ginagawa. Sasabihin mo ako'y makasalanan? Ako'y mabuting ama. Ako naghahanap buhay para ako'y makapagdala ng pagkain sa aking pamilya. Ako'y walang sinasaktan. Itong aking pinapakain, ito'y galing sa aking pagpapagal. Hindi ito ninakaw. Sasabihin mo ako'y makasalanan. Yan ang sasabihin nila sa iyo. Kaya kailangan ng conviction. Kindly say conviction. Ito ay kilos ng banal na Espiritu na magpapaunawa sa atin na tayo'y tinimbang ngunit kulang. Na magpapaunawa sa atin na lahat nating kabutihan ay maruming basahan sa harapan ng Diyos. Na magpapaunawa sa atin na wala tayong magagawa para tayo tanggapin ng Diyos. Kailangan natin ng conviction ng Holy Spirit. Nagigising sa atin, nasasabihin sa atin, ito, tama na ang kalokohang yan. Tama na yung paglayo mo sa Diyos. Tama na yung paggawa mo ng mabuti para lamang ikaw ay mag-good shot kay Lord. Tama na, wala kang magagawa para lumapit sa Diyos. Ang kailangan mo'y tanggapin ang Panginoong Hesus na nagbayad ng kasalanan mo at manampalataya sa Kanya.
Kailangan natin ng ministry ng Holy Spirit na magsasabi, ito, gising, gising. Hindi mo kailangan magkasala ng napakalaki para ikay mapalayo sa Diyos. Isa lamang kasalanan ay sapat na para pumunta sa impyerno. Kailangan mo ng tagapagligtas. Holy Spirit ang gagawa noon. Dahil kung hindi Holy Spirit, maniwala ka, ang ating rebellious nature ay ito'y lalaban at sasabihin, ako ang magpapasya ng tama at mali. Ako ang magpapasya kung saan ako pupunta, hindi ikaw. Huwag mo akong didiktahan. Yan ang rebellious nature na nakuha natin kay Adan. Ito ang sabi ng John 16:8. Alam mo, napakaraming taong hindi nagigising sa deception ng kaaway. Pero ito ang sabi ng John 16:8. Pagdating niya ay kanyang susumbatan ng sangkatauhan patungkol sa kasalanan, sa katuwiran at sa kahatulan. Tuturuan ka niya. Ito ang kasalanan. Ang kasalanan ay hindi dahil may ginawa kang bagay na pinagbabawal ng Diyos. Hindi. Ang kasalanan ay ito. Hindi ka nanampalataya sa Panginoong Hesus. Susumbatan ka ng banal na Espiritu sa katuwiran. Ito ang katuwiran. Ang katuwiran ay hindi ang iyong mabubuting gawa. Ang katuwiran ay tinanggap mo ang Diyos na matuwid sa puso mo at Siya ang nabubuhay sa iyo. So, sambatan ka ng banal na Espiritu sa kahatulan. At meron judgment day. Dadating ang time, huhusgahan ng Diyos ang kaaway at ang lahat ng mga taong nireject ang Panginoong Hesus na inoffer niya bilang kanilang katuwiran o kaligtasan. Yan ang trabaho ng Holy Spirit. Walang lalapit sa Diyos na hindi muna nakatanggap ng ministry ng Holy Spirit. Dahil ang tanging paraan upang hanapin nino man ang Diyos ay kung kikilusan muna siya ng Holy Spirit sa kanyang puso upang naisin niya ang Diyos. Now, listen. Mas maunawaan natin ang matinding pangangailangan upang ipag-pray ang sino man na gusto nating maligtas. At anong prayer yon? Panginoon, biyaya po, kilusan po ninyo ang mahal ko sa buhay. O banal na Espiritu, convict him. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Akala niya ay ayos na. Akala niya pag siya'y nakapag-church ng isang Sunday ay okay na. Lord, kilusan mo siya na hindi pwedeng ganun lang. Na kailangan hanapin ka niya sa araw-araw. Na ikaw ang maging bukang bibig niya. Lord, kilusan mo siya na malaman niya ang kanyang katatayuan. Gisingin mo siya, Panginoon. Now we know ang matinding need para ipag-pray natin. Hindi yung, Lord, I pray pag in-invite ko sasama. No, ang prayer ay banal na Espiritu, kilusan mo siya. Kahit ako, all I can do is preach the message. All I can do is say the word of God. Pero hindi ko kayang iligtas ang sino man. Kailangan ng kilos ng banal na Espiritu. Kaya kailangan ang prayer natin, Holy Spirit, kilusan mo siya. Kilusan mo ang puso niya. Ang tindi ng need natin diyan. Are you there? Now, mas ma-appreciate natin ang paghahayag ng Word of God. 1 Corinthians 1:21. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahintulutang siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Sa halip, minarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa Kanya sa pamamagitan ng magandang balita na aming ipinapangaral, na sa tingin ng iba ay isang kahangalan. Ako'y may kausap, ang sabi niya, kaya daw yung gusto niyang manalo, dahil kumandidato siya, kaya daw gusto niyang manalo, ay para mayroon daw siyang authority para mag-share ng word. Sabi ko, mali. Ang authority mo para mag-share ng word, matagal nang binigay sa iyo. Hindi ho, re-respetuhin nila ako, makikinig sila sa akin. Oo. Pero, maliban kilusan ng banal na Espiritu, walang mangyayari sa sinasabi mo. Hindi ang tayo mo, hindi ang authority mo, hindi ang posisyon mo.
ang magdadala sa kanila sa langit. No, kundi yung mabuting balita, yung gospel na iyong ihahayag. Ano man ang tayo mo, ikaw may nanalo, ikaw may natalo. Ano man ang katatayuan mo, hindi nababago. Ang mabuting balita ay may kapangyarihan na ng Kanya. At pag ya'y sinyer mo, o tanggapin mo ang Panginoong Hesus, ikaw'y makasalanan. Pag hindi mo tinanggap ang Panginoong Hesus, pupunta ka sa lugar na wala ang Diyos. Ikaw iniligtas ng Panginoong Hesus, siyang namatay para sa iyo. Tanggapin mo siya manampalataya ka sa Kanya. Pag sinabi mo yon, kapatid, yung message na yon ang power by itself. The gospel is the power. Oh, ang ating puso, napaka-deceitful. Ang akala natin na yun, pero sa totoo, iba ang gusto natin. Again, self-interest. Oh, I pray, ipakita sa atin ang laman ng ating puso. Makita natin. Sapagkat minsan, kahit tayo nililin lang ng ating puso. Now, mas ma-appreciate natin na napakahalaga na makarinig sila ng salita. Napakahalaga na ma-invite sila sa church. Napakahalaga na mag-forward ng mga messages. Napakadaming nabe-bless, napakadaming nagme-message na sila'y blessed na blessed ang mga mensaheng naririnig nila. All you have to do is forward the messages kasi mahalagang makarinig ng salita para kilusan ng banal na espiritu sila habang sila'y nakikinig ng salita. Are you there? Forward lang naman eh. Amen ba? Paramihin ninyo ang inyong friends. Kailangan makareach kayo ng 5,000. Invite ninyo nang i-invite lahat. Bakit? Ibang naman ang inyong interest eh. Ibang inyong purpose. Hindi magbenta ng insurance. Hindi siya gawin downline. Ang purpose mo, makarinig sila ng mensahe. Forwardan mo ng forwardan. Mahalagang salita. At ma-appreciate mo ang mga gawa ng Diyos sa pamamagitan ng mga salitang inihahayag niya. Are you there? And lastly, mas ma-appreciate natin ngayon ang mga pangyayari sa ating buhay. Mga pangyayari sa ating buhay na dinesign ni Lord upang hanapin siya. Things that are happening to you, bad it may seem, is the grace of God working to make you seek Him. Lord, bakit ito nangyayari? Lord, ba't mo hinayaan mangyari ito? Bakit, Lord? Lord, bakit? Darating ang time po, sasalamatan mo si Lord at hinayaang mangyari yan. Hindi mo, pastor, naunawan. Sobrang dinaanan ko. Yes! Sino ka naman makakaunawa sa atin? We're living in an imperfect world, pero hayaan mo. Lahat na mangyayari sa buhay mo, pagtatagni-tagniin ni Lord para sa ikabubuti mo. Now, sige, palakpakan mo si Lord. Pero ito, let's define ang ikabubuti mo. Let's define. Kasi maraming Kristiyano na talaga namang nakuha yung nature na self-interest. Ang definition nila ng sa ikabubuti ay yayaman ako, gaganda ako, pupugi ako, kakaroon ako ng jowa, sasagutin ako, liligawan ako, mabibili ko, magkakameron ako, makakapag-travel ako. Yun ang makabubuti. Yun ang definition natin ng makakabuti. Well, I want to tell you what makakabuti is. Ito yung buhay na walang hanggan na ikaw ay dalhin ni Lord sa tayo, nahahanapin mo siya. Yun ang mabuti. Yun ang mabuti. At yung nangyayari sa iyo, ay yan ay biyaya ng Diyos para ikay dalhin ni Lord sa sitwasyon na wala ka ng choice kundi hanapin siya. Ay nako, ako'y nalugi. Ako'y nagpakalog. Ako'y ang dami kong utang. Ako'y wala nang aasahan. Ako'y nasa sulok na. At ngayon, ako'y nung mga panahon ngayon, ako'y lungkot na lungkot. Ako'y disappointed. Ako'y down na down. Pero alam mo ngayon, ako'y nagbubunyi. Pinapasalamatan ko ang Diyos sa mga sitwasyon ngayon. Pinupuri ko ang Diyos sapagkat yung mga sitwasyon ngayon ang nagtulak sa aking hanapin ko ang tunay na Diyos. Kung may nangyayari sa iyong hindi maganda, purihin ang Diyos. Hindi mo pa alam. Huwag mong uhusgahan dahil hindi mo alam ang definition ng mabuti. Ang definition ng mabuti, dalhin ka sa sitwasyon na hinahanap mo ang Diyos. And then you will have life. The true life. Oh, I pray, malis ang mga piring sa ating mga mata. Malaman natin ang tunay na buhay. Ang tunay na buhay ay hindi comfort. Though yan ay mga biyaya ng Diyos. Ang tunay na buhay ay in the midst of everything,
You are seeking God. Lumalapit ka sa Panginoon. Kinikilala mo ang tunay na Diyos. Ayaw ko na. Pag tumuloy pa ako dito, tatambling na ako. Ayaw ko na. Gusto ko nang purihin ang tunay na Diyos. Amen ba? Amen. Ngayon, may isigaw mo kung sino ang tunay na Diyos. May isigaw mo. Bakit? Dahil ikaw ay tagahanap na. Ikaw ay naghanap. You are a God seeker. At ngayon ay masasabi mo at maipagmamalaki mo na siya ang ating Diyos, ang lumikha ng langit at lupa, ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo na ikaw, O Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, Ipagmalaki mo! ika'y nag-iisa, Itaas mo! ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, Dinggin ang ang aming tinig. isisigaw sa buong mundo na ikaw, O Diyos. Ikaw ang tunay Na Diyos, tunay. ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Let the people of God say, ikaw ang lahat ng kalalakihan ating awitin. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Lahat ng kababaihan,
Ngayon, itong gagawin natin. Meron kayong mga mahal sa buhay. Ilaban natin sa pananampalataya. Hindi tayo papayag na sila man ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi tayo papayag na hindi sila magiging God seekers. Ipapanalangin natin ang ating mga mahal sa buhay. Kilala mo sila, itong sasabihin mo sa Diyos, nakilusan ang iyong mga mahal sa buhay ng banal na Espiritu to convict them, to touch them. Sige, ipag-pray mo yung mga mahal sa buhay. Banggitin mo ang mga pangalan nila. At tingin mo sa banal na Espiritu, nakilusan ang puso nila upang sila may hanapin ng Diyos. Banggitin mo isa-isa ang iyong mga kapatid, ang iyong magulang, ang iyong kaibigan, ang iyong kamag-anak, ang iyong kaklase, ang iyong kapitbahay, ang iyong asawa. Sige. Isa-isahin mo. Ikaw tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming tingin, ang aming tingin, isisigaw sa mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming tingin. O Panginoon Diyos, salamat po sa biyaya na aming tinanggap ngayon. Biyaya upang hanapin ka. Hindi ito basta nangyayari, Lord God. Hindi ito magagaling sa aming sariling sikap. Kung hinahanap ka namin, it's because kinilusan mo ang aming puso. Kaya Lord God, I pray, patuloy mong kilusan ang aming puso sapagkat gusto naming patuloy na hanapin ka. Kilusan mo ng puso ang aming mga mahal sa buhay upang makonvict, to be awakened in their state of sin at hanapin ka at tanggapin ang katuwirang iniyong ino-offer sa Panginoong Yesus. Salamat Lord sa kaunawaan. Salamat sa katalinuhan. Na ngayon, ang lahat na nakarinig nito ay tunay na hinahanap ang tunay na Diyos. This I pray in Jesus' name. Amen.